Sa labas na muna kayo matulog. Huwag mong sirain ang gabi ng pamilya ko. Sa gitna ng bumabagsak na ulan, hawak ni Cory ang nanginginig na anak habang dinig ang tawanan mula sa sarili niyang bahay. Ninakaw ang kanyang tahanan, pinagtaksilan ang sariling asawa, pinalis niya ang mga luha. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para bawiin ang ninakaw sa kanya. Handa na ba siyang sunugin ang ilusyon ng pamilya? Umuulan ng malakas. Pwede ba? Huwag ka munang umuwi ngayon. Nandito ang mga kamag-anak ni Mama. Nagkakasiyahan sila. Sa labas na muna kayo ni Maya matulog. Maghanap ka na lang ng motel dyan. Huwag mo namang sirain ang gabi ng pamilya ko. Nakakahiya sa kanila. Bumagsak ang mga salitang iyon kasabay ng paghampas ng malamig na hangin sa pasilyo ng 15 palapag. Namatay ang tawag bago pa man makapagsalita si Cory. Unti-unting nanghina ang kanyang tuhod at sa isang iglap, tila piniga ng isang malamig na kamay ang kanyang puso. Nanigas ang kanyang mga daliri habang nakakapit sa telepono. Sa kanyang tabi, nakasiksik ang 7 taong gulang na si Maya. Nanginginig ang buong katawan dahil sa mataas na lagnat na pumapaso sa kanyang munting noo. Pilit na pinatatag ni Cory ang kanyang sarili. Lumapit siya sa pintuan ng sarili niyang unit, ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang subukan niyang pindutin ang pamilyar na passcode. Ngunit isang matinis na senyalis ng error ang nagpahiwatig ng pagkabigo mula sa makina. Muli niyang sinubukan, umaasang mali lamang ang kanyang napindot dahil sa panlalabo ng kanyang mga mata, dulot ng luhang nagbabadyang tumulo. Wala pa ring nangyari. Nang titigan niyang mabuti ang seradura, doon niya napagtanto ang malupit na katotohanan. Pinalitan ng digital lock ng isang bago at makapal na seradurang bakal. Wala siyang susi. Ninakaw ang kanyang tahanan habang siya ay nagluluksa sa probinsya. Idinikit niya ang kanyang mukha sa maliit na siwang ng pintuan. Mula sa loob, sumilip ang isang eksenang dumurog sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Nagkakasiyahan ang mga kamag-anak ng kanyang biyenan. Nakita niya ang isang pinsan ni Danilo na nakataas ang mga paa sa paborito niyang sofa. Hawak ang isang mamahaling basong kristal na regalo pa ng kanyang mga magulang. Malinaw na umabot sa kanyang pandinig ang mga tawanan at awitan mula sa telebisyon, mga himig ng pagdiriwang na tila tinatawanan ang kanyang pagiging ulila at walang laban sa labas ng sarili niyang pinto. Hinila ni Maya ang laylayan ng basang damit ni Cory. Umangat ang namumulang mukha ng bata, inosente at puno ng pagkalito, habang nagtatanong kung bakit hindi sila makapasok, kung bakit ang daming tao sa kanilang bahay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Cory. Ang sakit na umakyat sa kanyang lalamunan ay tila isang nakabikig na tinik na nagpapadugo sa bawat paglunok. Wala siyang ibang nagawa, kundi hubarin ang kanyang sariling jacket upang ibalot sa nanginginig na anak. Niyakap niya ng mahigpit ang bata upang ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Tumalikod si Cory mula sa pintuang iyon. Hakbang-hakbang na binagtas ang mahaba at malamig na pasilyo palayo sa ilusyon ng kanyang pamilya. Nang tuluyan silang makasakay sa isang umaandar na sasakyan, bumuhos ang walang awang ulan sa labas. Upang hindi maramdaman ng anak ang pananalasa ng kidlat at kulog sa kalangitan, inilapit ni Cory ang kanyang mga labi sa tainga ni Maya. Humuni siya ng isang pamilyar na oyayi, pinipilit na gawing malambing at mahinahon ang tono. Kahit pa sa bawat paghinga niya ay kakabit ang pagkirot ng kanyang dibdib at ang pagdiin ng kanyang mga ngipin hanggang sa malalasahan niya ang pait ng sariling dugo mula sa pagpipigil ng paghikbi. Sa kalagitnaan ng madilim na biyahe, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa kanyang kandungan. Isang notifikasyon mula sa bangko ang lumitaw. Nabasa niya ang mensahe tungkol sa isang napakalaking halaga ng pera na katatapos lamang kunin mula sa account nilang mag-asawa. Isang halagang sapat upang simutin ang lahat ng kanyang pinaghirapang ipon. Naiwan si Cory na nakatitig sa liwanag ng screen,
Nilalamon ng isang nakakapasong katanungan kung hanggang saan aabot ang kawalang hiyaan ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ibinaba ni Cory ang kanyang anak sa isang lumang kama ng isang abang motel na kanilang nahanap sa gilid ng lansangan. Amoy ng naiwang alimuom at lumang kahoy ang buong silid, napakalayo sa malinis at mabangong tahanan na sadyang ipinagkait sa kanila. Gamit ang isang maliit na palanggana at maligamgam na tubig, walang patid niyang pinunasan ang nanginginig na katawan ni Maya. Bawat pagdampi ng basang bimpo sa noo ng bata ay sinasabayan niya ng tahimik na panalangin na sana ay bumuti na ang lagay nito. Pilit niyang nilalabanan ang antok at ang panghihina ng sarili niyang katawan dahil alam niyang kailangan niyang manatiling matatag sa mga sandaling iyon. Tahimik lamang siyang nakatitig sa marahang paghinga ng kanyang anak, humuhugot ng lakas at pag-asa mula sa bawat sandaling nananatili itong lumalaban sa gitna ng magulong sitwasyon ng kanilang pamilya. Nang makatulog na ng tuluyan si Maya, kinuha ni Cory ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang basang pantalon. Sa gitna ng dilim ng kwarto, ang liwanag mula sa screen ay tila isang matalim na patalim na muling sumugat sa kanyang isipan. Nakatitig siya sa mensahe mula sa bangko, isang malinaw na kumpirmasyon ng pagkawala ng halos lahat ng kanilang ipon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype ng mensahe para kay Danilo. Danilo, nasaan ang pera natin? May sakit ang anak mo, nasa labasas kami. Bakit mo ginawa ito? Ipinadala niya ito at naghintay. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Nakita niya ang senyales sa screen na nabasa na ng kanyang asawa ang mensahe, ngunit walang kahit anong tugon na dumating. Ang pananahimik na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Isa itong malinaw na pagtalikod, isang patunay na para kay Danilo, mas mahalaga ang kasiyahan ng kanyang ina at kung saan man niya dinala ang malaking halagang iyon kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang mag-ina sa gitna ng bagyo. Upang pigilan ang sarili sa tuluyang pagguho, ibinaling ni Cory ang kanyang atensyon sa mga basang damit na hinubad nila kanina. Inisa-isa niya itong kinuha, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Maingat at paulit-ulit niyang pinantay ang mga gusot sa maliit na damit ni Maya. Bawat paghagod niya sa tela ay tila isang desperadong pagtatangkang ayusin ang mga gusot ng kanyang sariling buhay upang hindi siya tuluyang mabaliw sa sakit. Habang ginagawa niya iyon, bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang magagaspang na kamay nito nung ibigay sa kanya ang susi at titulo ng kondominium na ngayon ay inangkin ni Olga. Ang bahay na yon ay hindi lamang basta konkreto at pader. Iyon ay ang dugo, pawis, at walang hanggang pagmamahal ng kanyang ama na nagtrabaho ng buong buhay upang may maiwang kanlungan sa kanya. Ang pagpapalit ng seradura at pagpapalaya sa kanya ay hindi lamang simpleng pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay paglapastangan sa natitirang alaala ng kanyang mga magulang. Sa bawat pagdiin ng kanyang mga daliri sa basang tela, unti-unting napapalitan ng nagbabagang apoy ang lamig ng kanyang pangungulila. Sumilip ang unang sinag ng araw mula sa siwang ng maruming kurtina, dala ang isang bagong umaga at ang pagtila ng ulan. Napansin ni Cory na bumalik na sa normal ang kulay ng mukha ni Maya at maayos na ang paghinga nito. Bumangon siya ng dahan-dahan at nagtungo sa maliit na banyo. Tumambad sa kanya ang sariling refleksyon sa isang luma at basag na salamin. Nakita niya ang isang babaeng may mga mugtong mata, magulong buhok, at maputlang labi. Ngunit habang tinititigan niya ang mga lamat sa salamin na humahati sa kanyang mukha, may isang bagay na nagbago sa kanyang paningin. Ang dating maamo at mapagbigay na asawa na handang lunukin ang lahat ng pang-aalipusta, alang-alang sa kapayapaan ng pamilya, ay tuluyan ng naglaho kasama ng bagyo kagabi. Ang mga matang nakatingin sa kanya pabalik ngayon ay kalmado,
matalas, at walang anumang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Nabasag ang katahimikan ng umaga nang biglang yumanig ang pintuan ng kanilang kwarto dahil sa isang serye ng mabibigat at mararahas na paghampas mula sa labas. Napatayo ng tuwid si Cory. Agad na ibinaling ang paningin sa pinto habang pinoprotektahan ng kanyang katawan ang direksyon ng natutulog na anak. Mula sa kabilang panig ng manipis na kahoy, isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki, ang buong lakas na tumawag sa kanyang pangalan, nagdadala ng isang bagong katanungan at banta sa kanilang pansamantalang kanlungan. Ang marahas na pag-uga ng pintuan ay nagdala ng pansamantalang kaba sa dibdib ni Cory. Ngunit nang buksan niya ito, ay bumungad lamang ang isang lalaking naghahatid ng pagkain. Ipinaalam nito na ipinadala iyon ng matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina na si Tita Flor, na tila nakutuban ng kalbaryo ng kanilang mag-ina. Matapos mapakain at muling palakasin ang maliit na katawan ni Maya, nagdesisyon si Cory na bumalik sa impyernong tinatawag nilang tahanan. Wala siyang ibang pagpipilian sa ngayon kundi ang magsuot ng maskara ng pagiging isang masunuring asawa upang makapasok muli, mabawi ang anak, at malaman ang buong katotohanan na nagtatago sa likod ng mga nakakandado nilang pinto. Nang tuluyan silang makapasok sa unit dahil sa tulong ng isang kasambahay na nagbukas ng bagong seradura, isang nakasusulasok na amoy ng pinaghalong alak, sigarilyo, at panis na pagkain ang sumalubong sa kanila. Nakaupo sa kabisera ng hapagkainan ang kanyang biyena na si Olga, nakataas ang kilay habang nagmamasid sa kanilang mag-ina. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ng matanda para sa apong nilagnat. Sa halip ay matalim ang mga matang ipinukol nito kay Cory. Pumunta lang ng probinsya, ang tagal bumalik. Tingnan mo nga iyang sala, ang dumi-dumi. Linisin mo na agad yan dahil may mga bisita pa tayong darating. Ang mga salitang yon ay parang mga batong ipinukol sa kanyang pagkatao, ngunit tahimik lamang na lumunok si Cory. Pinigil niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa pagod at pighati at marahang tumango bago lumapit sa mga nakakalat na kalat. Habang nag-aayos siya ng mga bote ng alak at mga tirang buto ng isda sa sahig, naramdaman niya ang isang kamay na humablot sa kanyang braso. Hinila siya ni Danilo patungo sa madilim na bahagi ng kwarto. Sinubukan siyang yakapin ng kanyang asawa, isang yakap na puno ng pagkukunwari at panlilinlang na pilit nagkukubli sa kasalanan nito. "Huwag ka nang sumimangot dyan, please lang. Matanda na si Mama. Pagbigyan mo na. Dahil minsan lang naman umakyat ang mga kamag-anak natin dito. Nakakahiya naman sa pamilya natin kung mag-iinarte ka pa. At saka kagabi, masyado akong busy sa pag-aasikaso sa kanila, kaya hindi ko agad nakita ang mga text mo." Ang mga pahayag na yon ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang paggalang ni Cory sa lalaking kaharap niya. Pilit nitong binabaluktot ang katotohanan upang palabasin na siya pa ang may kakulangan sa pag-unawa. Imbes na sumigaw o makipagtalo, tinitigan lamang niya ng diretso sa mga mata si Danilo. Sa pamamagitan ng malamig at walang emosyong paggalaw, marahan niyang inalis ang mga braso nito mula sa kanyang balikat. Isang tahimik, ngunit malinaw na pagputol sa ugnayang dati nilang pinanghahawakan. Hindi pa man siya nakakalabas ng kwarto, namayani ang matinis at galit na boses ni Olga mula sa sala. Dinig na dinig niya ang walang awang pagbulyaw ng matanda kay Maya na nagtatangkang hawakan ng isang makintab at bagong-bagong mamahaling bag na nakapatong sa mesa. "Huwag mong hawakan yan. Ang dumi ng mga kamay mo. Ang mahal-mahal niyan. Baka masira mo pa." Ang pagtrato ng biyenan sa kanyang inosenteng anak na katatapos lamang magkasakit ay pumiga sa kanyang puso hanggang sa ito ay magdugo sa puot. Isang nakapapasong katanungan ang nabuo sa isipan ni Cory kung saan nanggaling ang perang ipinambili rin ng matanda sa marangyang gamit na yon, gayong matagal na itong walang sariling pinagkakakitaan at palaging dumadaing ng kakapusan sa kanila.
Upang maikubli ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib, isinuot ni Cory ang makapal na gwantes na guma at muling bumalik sa paglilinis ng mga kalat sa sala. Sa bawat pagdampot niya sa mga basag na piraso ng baso at matatalas na dumi, idiniin niya ng madiin ang kanyang mga daliri hanggang sa unti-unting mapunit ang dulo ng goma. Hindi niya ininda ang paghiwa ng matalim na bagay sa kanyang balat. At kahit nakita niya ang maliliit na tagas ng sariling dugo na humahalo sa maruming tubig na kanyang pinaglalabhan, nanatiling blanko at walang emosyon ang kanyang mukha. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos sa ilalim ng paborito niyang upuan, may nakapa siyang isang matigas na bagay na nakasiksik sa ilalim ng kutsyon. Nang hugutin niya ito, tumambad sa kanya ang isang makapal na sobreng naglalaman ng mga dokumento. Umigting ang kanyang panga nang makita niya ang selyo ng isang kilalang sindikato ng pautang, isang logong tila isinulat gamit ang dugo. Ang pakiramdam ng magaspang na sobre sa kanyang mga nanginginig na daliri ay nagdala ng panibagong alon ng panghihilakbot at determinasyon. Patunay na may mas malalim at mas mapanganib na sikretong nagtatago sa loob ng sarili niyang tahanan. Mabilis ang bawat pintig ng puso ni Cory habang pasimple niyang inilalabas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha niya ang malinaw na larawan ng sobrang may tatak ng mga usurero bago ito ibinalik sa madilim na sulok sa ilalim ng kutsyon. Ang bawat paghinga niya ay tila isang nakatagong pakikidigma, isang lihim na paghahanda sa gitna ng mga taong itinuturing siyang kaaway sa sarili niyang pamamahay. Matapos matiyak na walang nakakita sa kanyang ginawa, tumayo siya ng marahan at ibinaling ang paningin sa itaas ng tsiminea. Ang bahaging dati ay kinaroroonan ng pinakaingat-ingatan niyang alaala. Ngunit sa halip na ang nakakaaliw na ngiti ng kanyang mga magulang sa kanilang lumang larawan, isang matitingkad na kulay at lantarang kapangitan ng isang pasong gawa sa plastik ang tumambad sa kanya. Ang puwang na dati ay puno ng pagmamahal ay pinalitan ng isang bagay na walang kaluluwa. Nanginig ang mga labi ni Cory nang lapitan niya si Olga na noon ay abala sa pagbibilang ng ilang piraso ng alahas sa sala. Sa boses na halos pabulong dahil sa takot na baka tuluyang bumigay ang kanyang emosyon, tinanong niya kung nasaan ang larawan ng kanyang ama at ina. Lumingon si Olga. Taglay ang isang nangising tila nanunuya sa kanyang pagdadalamhati. Yung lumang kwadro na yon, masyado nang luma at maalikabok, Cory. Nakakasira ng swerte sa loob ng bahay dahil mukhang punerarya ang hitsura ng sala dahil doon. Ipinaalis ko na sa mga pinsan ni Danilo at ipinatapon sa basurahan sa ibaba kanina. Ang bawat salita ni Olga ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa puso ni Cory. Lumingon siya kay Danilo na noon ay nakasandal sa pader. Umaasang makakahanap ng kakampi, ngunit isang malamig na buntong hininga lamang ang ibinigay nito sa kanya. Larawan lang naman yon, Cory. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Bibili na lang tayo ng bagong frame at ipapaprint natin uli ang digital copy niyan pag may oras ako. Ang kawalang halaga ng boses ni Danilo ay mas masakit pa sa anumang sampal, isang malinaw na pagtalikod sa kasaysayan at dignidad ng pamilyang nagkupkop sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Cory. Kumaripas siya ng takbo palabas ng unit, binabaliwala ang mga tawag ng asawa na tila mga malalayong alingawngaw lamang. Hindi na niya hinintay ang elevator. Binagtas niya ang bawat baitang ng hagdanan patungo sa silong ng gusali, kung saan matatagpuan ang malawak na imbakan ng basura. Ang amoy ng pagkabulok at dumi ay sumalubong sa kanya. Ngunit tila nawala ang kanyang pangamoy sa gitna ng matinding desperasyon. Gamit ang kanyang mga kamay na walang anumang proteksyon, hinalungkat niya ang mga itim na plastik na sako. Binabaliwala ang mga matatalas na bagay na paminsan-minsan ay humihiwa sa kanyang balat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga tirang pagkain at maruruming papel,
Nakita niya ang pamilyar na kislap ng basag na salamin. Nang makuha niya ang kwadro, bumugso ang isang matinding hikbi na matagal na niyang kinikimkim. Ang salamin ay durug-durug na, at ang papel ng larawan ay may mga mantsana ng dumi. Ngunit ang mga mukha ng kanyang ama at ina ay nananatiling buo. Doon sa gitna ng mabahong tambakan ng basura, lumuhod si Cory sa malamig na semento. Ginamit niya ang pinakamalinis na bahagi ng kanyang damit upang dahan-dahang punasan ang mukha ng kanyang mga magulang, tila humihingi ng tawad sa kawalang kakayahan niyang protektahan ang kanilang alaala sa loob ng sarili nilang bahay. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa nawasak na kahoy, isang tahimik na panunumpa na ang bawat butil ng dumi na ibinato sa kanya ay pagbabayaran ng mga taong walang pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Habang hinihimas niya ang nasirang larawan, isang mahinang usapan mula sa likod ng malalaking bariles ng basura ang umabot sa kanyang pandinig. Namukhaan niya ang boses ng dalawang pinsan ni Danilo na kasama sa mga nakikitira sa kanilang unit. Siguradong sigurado na si Tita Olga, wika ng isa na sinundan ng tunog ng pagbuga ng usok ng sigarilyo. Sa susunod na linggo ay ililipat na ang titulo ng kondo sa pangalan niya. Kapag nangyari iyon, may hati-hati na tayo sa makukuha niyang pera mula sa pagkakasangla ng bahay. Wala namang magagawa yung asawa ni Danilo, masyado yung mahina para lumaban. Ang bawat salitang binitawan ng mga ito ay tila mga huling patak ng tubig sa isang punong-punong baso. Tumindig ang balahibo ni Cory hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig at matalim na katotohanang ngayon lamang nagliwanag sa kanyang isipan. Nang maghari ang malalim na katahimikan sa loob ng bahay at tanging ang mahihimbing na paghinga na lamang nina Olga at Danilo ang maririnig, marahang bumangon si Cory mula sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat hakbang niya patungo sa dating silid-aklatan na ngayon ay nagsisilbing silid ni Olga ay tila isang marahang bulong sa sahig, maingat at puno ng pangamba. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa loob ng sarili niyang tahanan, isang masakit na kabalintunaan na nagpapabilis sa bawat pintig ng kanyang puso. Nang makapasok siya sa silid, sumalubong sa kanya ang amoy ng luma at mamahaling pabango ni Olga na humahalo sa amoy ng mga papel. Sa ilalim ng kama, nahanap niya ang isang maliit na bakal na kahon, ang vault, na alam niyang nagtatago ng mga lihim na wawasak sa huling hibla ng kanyang pagtitiwala. Sa gitna ng kadiliman, nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatapatan ang mga numero ng kombinasyon. Sinubukan niya ang petsa ng kapanganakan ni Danilo, isang sugal na nagbabasakaling kahit sa ganitong paraan ay may bahagi pa ang kanyang asawa sa mga plano ng matanda. Narinig ang isang mahinang paggalaw ng mekanismo mula sa loob ng bakal na kahon, senyales na bumuka na ang pinto nito. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay tila nanigas nang tumambad sa kanya ang mga dokumentong nakatago sa loob. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang telepono, nakita ni Cory ang isang dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari ng bahay. Ang lagda sa itaas ng kanyang pangalan ay isang lantarang panggagaya, isang huwad na pirma na ginawa ng may masamang hangarin. Ngunit ang mas nakahihindik sa lahat ay ang mga resibo ng pagwiwidra ng pera mula sa kanilang pinagsamang account na may kalakip na mga sulat kamay na tala ni Danilo tungkol sa pagbabayad sa mga utang sa pagsusugal ni Olga. Ang sakit na nararamdaman ni Cory ay hindi na lamang isang emosyon. Isa na itong pisikal na bigat na tila dumudurog sa kanyang mga buto. Hindi lamang siya biktima ng kasakiman ng kanyang biyenan, kundi biktima rin siya ng pagtataksil ng lalaking pinangakuan siyang poprotektahan habang buhay. Sa mga sandaling iyon, ang bawat alaala ng kanilang matatamis na sandali ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin.
Habang binabasa niya ang mga detalye ng balak na pagsasangla sa kondominium sa mga usurero, isang mabigat na yabag ng mga paa mula sa pasilyo ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga hakbang na yon ay papunta sa direksyon ng silid na kinalalagyan niya at agad niyang nakilala ang bigat ng hakbang ni Danilo. Sa isang mabilis na pagkilos, muling isinara ni Cory ang vault at itinulak ito pabalik sa ilalim ng kama. Wala siyang panahon upang makalabas, kaya naman mabilis siyang sumiksik sa likod ng makapal at mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, idiniin ang kanyang likod sa malamig na dingding habang ramdam na ramdam ang bawat marahas na kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi, ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim. Pumasok si Danilo sa silid. Naririnig ang pagbukas nito ng ilaw sa tabi ng kama at ang malalim na buntong hininga nito na puno ng pagod. Maya-maya ay narinig ni Cory ang mahinang tinig ni Danilo na tila nakikipag-usap sa sarili, bumubulong tungkol sa pangakong maibabalik din ang lahat kapag natapos na ang gusot ng kanyang ina. Nanatiling nakatago si Cory. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng sariling kamay upang pigilan ang anumang tunog ng paghikbi. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Nang muling mamatay ang ilaw at narinig ang paglayo ng mga hakbang ni Danilo pabalik sa kabilang kwarto, doon lamang dahan-dahang lumabas si Cory mula sa kanyang pinagtataguan. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang sariling mga tuhod sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng kanyang kaisipan, isang katanungan ang pilit na humihiwa sa kanyang puso. Sapat na ba ang 11 taon ng pagsasama para ipagpalit sa ganitong uri ng kataksilan? At hanggang kailan niya kayang manatiling bulag sa katotohanang ang taong mahal niya ang mismong humuhukay ng kanyang libingan? Maagang nagising si Cory, bitbit ang isang mabigat na pasanin na mas mabigat pa sa kanyang mga dalahin. Ginamit niyang dahilan ang paghatid kay Maya sa paaralan upang makalabas sa mapanakal na atmosfera ng kanilang unit. Iniwasan niya ang mga mata ni Danilo na tila naghahanap ng kapatawaran sa pamamagitan ng mga nakakailang na sulyap. Sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib, kahit pansamantala lamang. Matapos iwan si Maya sa pangangalaga ng kanyang guro, agad siyang tumuloy sa maliit at payapang tahanan ni Tita Flor. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyang kanyang sinasakyan ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na ayaw siyang bitawan. Nang bumukas ang pintuan ng bahay ni Tita Flor, sumalubong kay Cory ang pamilyar na amoy ng sariwang sampagita at nilagang tsaa. Mga amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong ina. Sa isang sulyap pa lamang ni Tita Flor sa kanyang mga mata, tila nabasa na nito ang lahat ng pait na kinikimkim ni Cory. Walang imik na ibinaba ni Cory ang kanyang bag. At doon, sa gitna ng tahimik na sala, ay tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig habang ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay nagsimulang dumaloy ng walang patid. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga alon ng dagat na humahampas sa dalampasigan, puno ng hinagpis at pagod. Niyakap siya ng mahigpit ni Tita Flor, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat na tila bumasag sa kanyang kaluluwa sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Cory ang marahang paghaplos ni Tita Flor sa kanyang likod. Ilabas mo lang lahat, Cory. Huwag mong hayaang lunurin ka ng sarili mong luha, bulong ng matanda. Matapos ang ilang sandali ng pagtangis, kinuha ni Tita Flor ang isang lumang suklay at marahang inayos ang magulong buhok ni Cory. Bawat hagod ng suklay ay tila isang paraan ng pagbubuhol muli ng mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao. Ang pag-ibig ay hindi pagsira sa sarili, anak.
Kung ang tahanan mo ay nagiging karsel na ng iyong dignidad, oras na para ikaw naman ang magpalaya sa sarili mo. Wika ni Tita Flor na may halong awit ng karunungan. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na puso ni Cory, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay pa niya. Maya-maya ay dumating ang isang babaeng may matalas na paningin at formal na pananamit. Siya si Attorney Mendoza, isang kilalang abogado sa mga kaso ng pamilya at ari-arian na matagal nang kakilala ni Tita Flor. Inilabas ni Cory ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawang kinuha niya mula sa vault ni Olga. Nakita ng abogado ang lantarang panggagaya sa pirma ni Cory at ang mga ilegal na transaksyong ginawa ni Danilo at Olga. Habang sinusuri ng abogado ang bawat dokumento, ang mukha nito ay nanatiling seryoso ngunit puno ng determinasyon. Ipinaliwanag ni Attorney Mendoza na mayroon silang sapat na basehan upang magsampa ng kaso ng falsification of documents at upang humingi ng protection order para kay Cory at Maya. Ang bawat detalye ng planong kanilang binubuo ay tila isang matalim na espada na hinahasa sa gitna ng dilim. Sinabi ng abogado na kailangan nilang kumilos ng mabilis bago pa tuluyang maisangla ang kondominium sa mga usurero. Ang bawat salitang binitawan ni Attorney Mendoza tungkol sa mga legal na hakbang ay nagbigay kay Cory ng isang uri ng kapangyarihan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit sa likod ng pag-asang ito ay ang banta ng panganib mula sa mga taong nasa likod ng utang ni Olga. Ayon sa abogado, ang mga nakita nilang logo sa sobre ay pagmamay-ari ng isang grupong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, iniabot ni Attorney Mendoza ang isang maliit na folder kay Cory. Kailangan mong makuha ang orihinal na dokumento ng huwad na pirma bago sumapit ang Biyernes. Iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan natin para mapatigil ang lahat ng ito sa korte. Ang titig ng abogado ay tila isang hamon na kailangang tanggapin ni Cory. Sa kanyang pag-alis sa tahanan ni Tita Flor, bitbit ni Cory ang isang mabigat na misyon. Ang bawat segundo ay tila isang tunog ng orasan na bumibilis ang pagtakbo. Nagbabala na ang bukas ay maaaring magdala ng alinman sa kanyang kalayaan o ang tuluyang paglubog ng kanyang kinabukasan sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya Santos. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga sangkap ng hapunan ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang giyerang walang nakakakita. Maingat at banayad ang bawat kilos ni Cory sa loob ng kusina. Suot ang kanyang pinakamatamis at pinakamaamong maskara. Ang usok mula sa nilulutong sinigang ay bumabalot sa kanyang mukha, tila isang tabing na nagkukubli sa matatalas na kislap ng kanyang mga mata. Sa hapagkainan, inihanda niya ang pinakamasasarap na putahe, mga pagkaing sadyang paborito ni Danilo at Olga bilang isang pain sa ilalim ng mapanlinlang na katahimikan. Mabuti naman at natauhan ka na, Cory, wika ni Olga habang marangyang sumusubo ng pagkain. Ang bawat pagnguya ng matanda ay tila isang insulto sa bawat pagod na iginugol ni Cory sa bahay na iyon. Dapat lang na malaman mo ang lugar mo rito. At saka, napagdesisyonan ko na rito, gaganapin ang ika-60 kaarawan ko. Gusto ko ng isang malaking selebrasyon, yung tipong lahat ng mga amiga ko mula sa probinsya ay makikita kung gaano karangya ang buhay ko rito sa Manila. I want it grand and I want it perfect. Huminto si Danilo sa pagkain at tumingin kay Cory. May halong pag-aalinlangan ngunit mas matimbang ang pagnanais na makuha ang gusto ng kanyang ina. Hon, I know we've had some misunderstandings lately, pero para naman ito kay Mama. Baka naman pwedeng hiramin muna natin yung konting savings mo para pandagdag sa gastos. Alam mo naman, para din ito sa image ng pamilya natin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cory. Marahan niyang ibinaba ang kanyang mga kagamitan at tumitig ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang boses
Kapag nagsalita, ay tila isang malambing na himig na may kalakip na nakatagong talim. Of course, Danilo. Everything that I have is for you and Mama. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ang kaarawan niya. Kahit ano, ibibigay ko. Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ng dalawa. Hindi nila napansin ang bahagyang pagigting ng mga panga ni Cory at ang paghigpit ng hawak niya sa ilalim ng mesa. Matapos ang hapunan, iniwan ni Olga ang mga maruruming pinggan at agad na tinawag si Danilo patungo sa kanyang silid. Danilo, halika rito sa loob. May kailangan tayong tapusin na mga papeles para sa pirmahan bukas. Utos ng matanda na tila isang reyna sa kanyang palasyo. Alam ni Cory na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Habang nagliligpit ng mga prutas, pasimpleng inilagay ni Cory ang kanyang telepono na naka-on ang voice recorder sa ilalim ng isang dekorasyong florera sa gilid ng pinto ng silid ni Olga. Ikinabit niya ang kanyang maliit na wireless earphone at nagtungo sa kusina, kunwaring abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Sa gitna ng tunog ng umaagos na tubig mula sa gripo, malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang usapan ng mag-ina. Ma, sigurado ka ba rito? Paano kung malaman ni Cory na isasangla natin itong kondo para pambayad sa mga utang mo sa sugal? Dinig niyang tanong ni Danilo na may halong kaba. Ang tugon ni Olga ay puno ng kapangyarihan at kawalan ng pakiramdam. Huwag kang mahina, Danilo. Pirma mo lang at ang huwad na pirma niya ang kailangan. Kapag nakuha na natin ang pera, aalisin na natin siya rito at dadalhin sa probinsya. Wala siyang magagawa. Isipin mo ang kapakanan nating dalawa, huwag ang babaeng iyan. Ang marinig ang sariling asawa na sumang-ayon sa planong ilubog siya sa kahirapan ay tila isang huling pako sa krus na pasan-pasan ni Cory. Nanatiling nakatayo si Cory sa harap ng lababo. Ang mga bula ng sabon ay unti-unting pumupuno sa kanyang mga kamay. Tila isang puting kumot na nagtatangkang linisin ang lahat ng dumi ng kataksilang kanyang naririnig. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa mga pinggan ay tila bilang ng mga sandali ng kanyang pagiging martir. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya para kay Danilo ay tuluyan ng natunaw, kasama ng mga bula ng sabon na umaagos patungo sa imburnal. Nabalot ng isang biglaang kilabot ang buong paligid nang marinig ang isang matinis na sigaw mula sa direksyon ng silid ni Olga. Hindi iyon boses ng matanda, kundi ang boses ni Maya. Ang bata, sa kanyang pagnanais na mahanap ang kanyang paboritong manika, ay hindi sinasadyang nakapasok sa silid at tumungo sa balkon. Doon, sa gitna ng madilim na gabi, ay nakita niya ang isang estrangherong lalaking may matatalim na mata na nakatayo sa pasilyo ng balkon. Tila isang aninong naghihintay ng kanyang biktima. Ang sigaw ni Maya ay bumasag sa lahat ng pagkukunwari ni Cory. Nagpapahiwatig na ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng mga papeles, kundi nasa mismong pintuan na ng kanilang buhay. Ang takot na rumihestro sa mga mata ng isang anak ay ang pinakamatalim na kutsilyo na maaaring bumaon sa puso ng isang ina. Sa isang iglap, tila nawalan ng bigat ang mga paa ni Cory habang mabilis siyang sumugod patungo sa silid ni Olga. Inagaw niya ang nanginginig na katawan ni Maya mula sa gilid ng balkon at ikinubli ito sa kanyang likuran. Doon, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, ay nakatayo ang isang lalaking may mahabang pilat sa mukha at mga matang tila walang kislap ng buhay. Ang lalaki ay hindi gumalaw, nanatili lamang itong nakatingin sa kanila nang may halong pananakot bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa pasilyo. Na tila ba ang presensya nito ay isang babala ng paparating na unos. Mabilis na lumapit si Olga at Danilo. Ang kanilang mga muka ay punong-puno ng pagkabalisa na pilit itinatago sa likod ng mga pekeng ngiti. Wala yun, Cory.
Huwag kang kabahan. Mabilis na wika ni Olga habang pilit na pinatatahimik ang sariling panginginig ng boses. Utility man lang yun ng building. May tiningnan lang sa tubo ng tubig sa labas. Masyado lang nagulat ang bata. Sumangayon si Danilo. Iniwasan ang tingin ni Cory habang inaayos ang kanyang gusot na polo. Yes, Hon. Nagkamali lang siguro ng daan yung tubero. Huwag mo nang masyadong isipin. Baka ma-stress ka lang. Alam ni Cory na ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay isang laso ng kasinungalingan. Ngunit pinili niyang tumango at yakapin ang kanyang anak. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na hindi naligtas ang kanyang anak sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang maihatid na niya si Maya sa kanilang kwarto at matiyak na nakatulog na ang bata, agad na kinuha ni Cory ang kanyang telepono. Sa ilalim ng kumot, sa gitna ng kadiliman, ay tinawagan niya si Attorney Mendoza. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng determinasyon. Attorney, hindi na lang ari-arian ang pinag-uusapan natin dito. May mga armadong tao na napaligid-ligid sa amin. Kailangan ko na ang protection order. Ngayon na. Ang bawat pangakong ibinigay ng abogado tungkol sa legal na proteksyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang gawin ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang plano. Hating-gabi na nang muling lumabas si Cory mula sa kanyang kwarto. Ang buong unit ay balot ng nakabibinging katahimikan, maliban sa mahihimbing na hilahil ni na Olga at Danilo. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang biyenan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang marahang dampi ng hangin sa sahig. Walang anumang tunog na nililikha. Gamit ang susing kanyang nakuha ng pasimple kanina, binuksan niya ang maliit na vault sa ilalim ng kama. Doon ay nakita niya ang orihinal na dokumento ng huwad na pagsasangla, ang papel na magsisilbing katibayan ng kanilang krimen. Mabilis niya itong kinuha at pinalitan ng isang kopya na sadyang ginawa upang magmukhang totoo sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang pakiramdam ng orihinal na papel sa kanyang mga kamay ay tila isang tropeyo ng kanyang unang tagumpay. Bumalik si Cory sa kanyang silid at agad na isinara ang pinto. Inilagay niya ang isang mabigat na kahoy na upuan sa ilalim ng doorknob, isang desperadong paraan upang matiyak na walang makakapasok habang sila ay natutulog. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kama ni Maya, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinintay ang pagsikat ng araw. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig niya ang isang serye ng mabibigat at mararahas na paghampas sa labas ng kanyang pinto. Ang bawat pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang pagyanig ng kanyang buong mundo. Dinig na dinig niya ang boses ni Danilo mula sa kabilang panig, isang boses na puno ng kalasingan at hindi maipaliwanag na galit. Pilit na hinihingi ang pagbubukas ng pinto sa paraang tila hindi na niya kilala ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Ang bawat paghampas ng kamao sa pintuan ay nagdulot ng pagyanig sa buong silid, tila isang marahas na babala na ang kapayapaang pinagsisikapan ni Cory na itayo ay pilit na ginigiba mula sa labas. Tumayo si Cory ng matuwid. Hinarap ang pintuan habang ang kanyang anino ay tila isang matatag na pader na nagpoprotekta sa himbing ng tulog ni Maya. Dahan-dahan niyang inalis ang mabigat na upuan na nakaharang at pinihit ang seradura. Bumungad sa kanya ang anyo ni Danilo na halos hindi na makatayo ng tuwid. Ang amoy ng matapang na alak ay tila isang masamang hangin na pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, isang hitsura na kailanman ay hindi inakala ni Cory na makikita sa lalaking minsan niyang tinawag na kanlungan. Pumasok si Danilo ng pasuray-suray at agad na ibinuhos ang kanyang puot sa asawa. Sa boses na gumaralgal dahil sa kalasingan, sinimulan niyang isumbat ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. You know, Cory, pagod na ako. Bakit ba kailangang maging ganito kahirap? You're making everything so complicated.
Bakit hindi ka nalang sumunod kay mama? Bakit kailangang magkaroon ng ganitong tension sa bahay? I'm so stressed dahil sa inyong dalawa. And you're not making it any easier for me. Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang lason na pilit na ibinabaling ang sisi sa biktima. Isang anyo ng pagmamanipula na layuning pabalikin si Cory sa pagiging mahina at sunod-sunuran. Nanatiling tahimik si Cory. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng luha. Nakatingin lamang siya sa anyo ng kanyang asawa. Tila sinusuri ang isang estrangherong ngayon lamang niya nakilala. Ang bawat pangungutya ni Danilo ay hindi na nagdulot ng hapdi, kundi isang malamig na pagtanggap na ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay isa lamang malaking pagkukunwari. Marahan siyang humakbang palapit at sa isang boses na kasing lamig ng gabi, binitawan niya ang mga salitang nagpatahimik sa ingay ng kalasingan ni Danilo. Sinasabi mong stressed ka dahil nasa gitna ka namin ni Mama? Pero sabihin mo sa akin, Danilo, kailan ka ba talaga tumayo sa gitna? Noong kinuha niya ang pera natin, nandoon ka ba sa gitna? Noong pinalitan niya ang lock ng bahay ko at hinayaan mo kaming mag-ina sa ulan, nandoon ka ba sa gitna? Hindi ka kailanman tumayo sa gitna, Danilo. Palagi kang nakatayo sa tabi ng nanay mo habang magkasama ninyo akong itinutulak sa bangin. Ang katotohanang binitawan ni Cory ay tila isang sampal na gumising sa pansamantalang tapang ni Danilo. Sa gitna ng kanyang kalituhan at galit, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas at handang humampas sa mukha ng asawa. Ngunit hindi kumurap si Cory. Hindi siya umiwas. Sa halip ay mas lalo niyang itinuwid ang kanyang pagkakatayo at tinitigan ng diretso sa mga mata si Danilo. Sige, ituloy mo. Ipakita mo sa akin kung gaano kakahina. Sampalin mo ako. At tinitiyak ko sa'yo, iyon na ang huling bagay na gagawin mo sa loob ng bahay na ito. Isang galaw mo lang. At sisiguraduhin kong wala nang matitira sa dignidad na pilit mong pinoprotektahan. Ang kamay ni Danilo ay nanatiling nakabitin sa hangin, nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Nakita niya sa mga mata ni Cory ang isang uri ng lamig na kailanman ay hindi niya nakita sa nakalipas na 11 taon. Ang maamong asawa na dati ay humihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng may pusong kasing tigas ng brilyante, isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa kanyang kalayaan. Dahan-dahang ibinaba ni Danilo ang kanyang kamay. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa panghihina at sa huling pagkakataon ay lumabas siya ng silid nang hindi lumilingon, lulubog sa sariling kahihiyan. Naiwang mag-isa si Cory sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglaya ng lahat ng emosyong kanyang kinimkim. Nilapitan niya ang natutulog na si Maya at marahang hinaplos ang buhok nito. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungan na alam niyang ang bukas lamang ang makasasagot. Matapos mawasak ang huling piraso ng kanyang pagtitiwala, sapat na kaya ang kanyang lakas upang harapin ang mas malaking banta na naghihintay sa kanila sa labas ng pintuang ito? Maagang nagising si Cory upang ihanda ang lahat para sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-10 kaarawan ni Olga. Suot ang kanyang pinakamatapat na maskara ng pagiging isang masunuring asawa at manugang, tinahak niya ang daan patungo sa pamilihan. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng matitinis na tinig ng mga tindera at ang amoy ng sariwang karne at gulay ay tila isang bahagi ng isang malaking dula na siya ang pangunahing bida. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit sa likod ng bawat ngiti ay ang isang matalas na isipan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Sa gitna ng grocery store, sa dulo ng pasilyo ng mga dilatang pagkain, ay nagtagpo ang landas nila ni Tita Flor. Walang anumang kahina-hinalang kilos ang kanilang ipinakita.
Kunwari ay namimili lamang sila ng mga kailangan sa kusina. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga luntiang gulay, marahang nadama ni Cory ang init ng palad ng kanyang matapat na kaibigan. Doon ay palihim niyang iniabot ang isang maliit na memory card at ang orihinal na dokumento na kanyang nakuha mula sa vault ni Olga. Ang pag-abot na yon ay tila isang paglilipat ng sulo sa gitna ng kadiliman. Ibigay mo ito kay Attorney Mendoza, tita. Ito na ang huling bala natin. Pabulong na wika ni Cory, habang ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa kaba at pananabik. Isang mahigpit na pisil sa kamay ang isinagot ni Tita Flor. Isang pangako ng proteksyon at katapatan bago sila muling naghiwalay ng walang lumingon. Nang makabalik sa unit, sumalubong sa kanya ang isang tagpong puno ng kaplastikan. Nakasuot si Olga ng isang marangyang kasuotan na kulay ginto, abala sa pag-aayos ng kanyang mga kaibigang mula rin sa probinsya. Ang mga matatandang babaeng ito ay tila mga ibong sabik sa tsismis. Panay ang bulungan tungkol sa kung gaano kapalad si Olga dahil sa yaman ng kanyang anak. Si Danilo naman, suot ang kanyang pinakamahal na polo, ay pilit na ipinapakita sa lahat na siya ang huwarang asawa. Sa bawat pagkakataon ay inakbayan niya si Cory. Hinahaplos ang kanyang balikat sa harap ng mga bisita habang bumubulong ng mga salitang puno ng kasinungalingan. "You look beautiful today, Hon. Thank you for doing this for Mama." Aniya, ngunit alam ni Cory na ang bawat haplos na yon ay isa lamang paraan upang tiyakin na hindi siya gagawa ng anumang eksenang makakasira sa kanyang imahe. Nagsimulang dumating ang mga panauhin at ang buong kondominium ay napuno ng tunog ng mga basong kristal na nag-uumpugan at ang malalakas na tawanan ng mga taong tila walang kamalay-malay sa dumi sa likod ng kanilang mga tawa. Si Cory ay nanatiling tahimik na naglilingkod. Inihahatid niya ang mga inumin at pagkain nang may kasamang magalang na yumukod, tila isang katulong sa sarili niyang tahanan. Bawat sulyap sa kanya ni Olga ay puno ng pangungutya, isang tahimik na pagpapakita na ang matanda ang may kontrol sa lahat. Ngunit habang tinitingnan ni Cory ang mga taong ito, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Alam niya na ang bawat tawa na naririnig niya ngayon ay huling hininga na lamang ng isang kasinungalingang malapit ng gumuho. Sa kalagitnaan ng hapon, habang abala ang lahat sa pagkain at pagkukwentuhan, napansin ni Cory mula sa bintana ng kusina ang isang kulay asul at puting sasakyan na pumarada ng tahimik sa ibaba ng gusali. Ang liwanag mula sa bubong nito ay tila isang babala ng paparating na hustisya. Sa kanyang loob, nadama ni Cory ang isang matinding kaba na may halong ginhawa. Handa na ang lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nasa kamay na ng batas at ang tanging kailangan na lamang ay ang tamang sandali para sa huling pagtutuos. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, ang pintuan ng kondominium ay biglang bumukas ng marahas. Hindi ang mga awtoridad ang pumasok, kundi isang grupo ng mga kalalakihang may matitigas na mukha at mga brasyong puno ng tattoo. Ang kanilang presensya ay tila isang madilim na ulap na biglang bumalot sa makulay na pagdiriwang ni Olga. Ang tunog ng mga nagbabagsakang kagamitan at ang biglang katahimikan ng mga bisita ay naghudyat na ang mga pautang at sikretong pilit na ikinubli ni Olga ay hindi na makapaghihintay pa sa susunod na araw. Ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan at sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Cory ang takot na tuluyang lumamon sa mukha ng kanyang asawa at biyenan. Isang takot na hudyat nang simula ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ang malakas na paghampas ng isang mabigat na kahoy sa gitna ng mesa ng mga handa ay nagpatahimik sa buong silid na nagdulot ng paglipad ng mga pira-pirasong pagkain at ang pagbagsak ng mga basong kristal sa sahig. Ang mga panauhin ni Olga ay nag-atrasan ng may takot. Ang kanilang mga mukha na kanina lamang
ay puno ng ngiti, ay pinalitan ng matinding pangamba. Ang lalaking may mahabang pilat sa mukha, ang parehong aninong nakita ni Maya sa balkon, ay humakbang pasulong ng may awtoridad. Sa isang boses na kasing gasgas ng semento, idineklara niya ang kanyang pakay. 5 milyong piso ang kailangang bayaran ni Olga Santos sa loob ng gabing iyon dahil sa mga utang na hindi nabayaran. Kung hindi ay kukunin nila ang unit na ito bilang kabayaran batay sa dokumentong hawak nila. Ang mukha ni Olga ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na pinatitindig ng takot. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan, isang malupit na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro si Cory na noon ay nakatayo lamang sa gilid ng kusina. Siya ang may-ari ng bahay na ito. Siya ang habulin ninyo. Wala akong kinalaman sa mga papeles na yan. Ang sigaw ni Olga ay tila isang desperadong pagtatangkang isakripisyo ang kanyang dusa sa iba. Isang lantarang pagtataksil na hindi na ikinagulat ni Cory. Lumingon si Cory kay Danilo, umaasang makikita ang isang huling bakas ng paninindigan. Ngunit nakita niya ang kanyang asawa na mabilis na nagtago sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig at walang anumang balak na protektahan ang sarili niyang mag-ina. Lumapit ang mga kalalakihan kay Cory nang may pananakot. Ngunit sa kabila ng panganib na natiling estatwa, si Cory, walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mukha, walang takot na gumuhit sa kanyang mga mata. Nang akmang hahawakan na siya ng lalaking may pilat, ang pintuan ng kondominium ay muling bumukas sa isang paraang puno ng awtoridad. Pumasok si Attorney Mendoza kasama ang 4 na opisyal ng kapulisan. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang marahang tunog ng pagpapatupad ng batas sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang bawat kilos ng abogado ay tila isang pagtapos sa kaguluhang nilikha ni Olga. Sa harap ng lahat, dahan-dahang tinanggal ni Cory ang suot niyang puting apron, ang simbolo ng kanyang mahabang panahon ng pagkaalipin at pagtitiis. Marahan niya itong binitiwan sa sahig, tila isang mabigat na pasanin na tuluyan na niyang iwinaksi. Lumakad siya patungo sa gitna ng sala, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Inabot niya mula kay Attorney Mendoza ang isang folder at ang orihinal na titulo ng ari-arian na kanyang nabawi. Ang bahay na ito ay kailanman hindi naging sa inyo at lalong hindi ninyo ito magagamit pambayad sa inyong mga kasalanan. Wika ni Cory sa isang boses na malumanay, ngunit may talim, na tila humihiwa sa hangin. Iniharap ni Attorney Mendoza sa mga maniningil ng utang ang isang kautusan mula sa korte, ang protection order at ang opisyal na dokumentong nagpapatunay na ang anumang transaksyong ginawa gamit ang huwad na pirma ni Cory ay walang bisa at itinuturing na krimen. Ang katahimikan sa loob ng kondominium ay naging nakabibingi. Ang mga panauhin ni Olga ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno na ngayon ng pandidiri sa mata ng babaeng akala nila ay kasing yaman ng kanyang mga palamuti. Ang bawat katotohanang lumalabas ay tila isang sampal sa imahe ni Danilo at Olga. Habang kinukuha ng mga pulis ang mga maniningil ng utang, inilabas ni Cory ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa speaker na kanina lamang ay nagpapatugtog ng masayang musika para sa kaarawan. Ang bungad na tunog ay hindi himig ng pagdiriwang, kundi ang malinaw na boses ni Danilo mula sa nakatagong recorder na naririnig ang pakikipagsabwatan nito sa kanyang ina upang linlangin at itapon ang sariling asawa sa probinsya. Ang bawat salita ng kataksilan ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging dahilan upang ang lahat ng naroon ay maging saksi sa tunay na kulay ng pamilya. Nakatayo si Cory sa gitna ng sala, nakatingin ng diretso sa kanyang asawa
habang ang tunog ng sariling tinig ni Danilo ang dahan-dahang pumuputol sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Ang katahimikang namayani matapos ang huling kataga ng pagtataksil ni Danilo ay tila isang mabigat na kumot na lumunod sa lahat ng naroon. Ang mga bisita ni Olga na kanina lamang ay panay ang puri sa karangyaan ng handaan ay nagsimulang mag-iwas ng tingin. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na humuhuni sa bawat sulok, puno ng pandidiri at pangungutya. Isa-isang nagsimulang lumakad ang mga ito patungo sa pintuan, iniiwan ang mga plato ng pagkain na tila mga labi ng isang nabulok na pangarap. Ang matikas na imaheng binuo ni Olga sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap, pinalitan ng isang hubad na katotohanan ng isang matandang sakim at mapaglinlang. Nang makitang nag-aalisan ng kanyang mga kaibigan, ang huling hibla ng katinuan ni Olga ay tuluyan ng naputol. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang marangyang suot na ginto ay tila naging isang basahan sa ibabaw ng sahig. Nagsimula siyang humagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit na siya ay nabuko. "Cory, walang hiya ka. Anong ginawa mo?" Sigaw niya habang ang kanyang muka ay namumula sa puot. "Ako ang nanay rito. Ako ang dapat na igalang. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat." Ang kanyang mga sumpa ay tila mga palasong walang talim, tumatama sa isang Cory na hindi na nararamdaman ang anumang sakit mula sa matandang ito. Dahan-dahang lumakad si Cory patungo sa gitna ng sala at naupo sa paborito niyang sofa. Ang upuang binili niya gamit ang kanyang sariling pinaghirapan. Tinitigan niya ang kanyang biyenan mula sa itaas nang may isang uri ng kalmado na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. "Ang iginalang ko ay ang alaala ng aking mga magulang, Olga. At ang bahay na ito ay ang kanilang huling regalo sa akin." Wika ni Cory sa isang boses na kasing lamig ng bakal. "Mayroon akong utos mula sa korte. Ang bawat isa sa inyo ay may 10 minuto upang kunin ang inyong mga gamit. Pagkatapos niyon, kailanman ay hindi na kayo muling makakatapak sa loob ng aking pagmamay-ari." Nang marinig ang salitang pagpapatalsik, biglang lumuhod si Danilo sa harap ni Cory, gumagapang na tila isang asong nagmamakaawa. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, binabasa ang dulo ng damit ng asawa. "Cory, please." "Hon, makinig ka muna. Na-manipulate lang ako ni Mama. Alam mo namang mahal na mahal kita at si Maya, di ba? Ginawa ko lang yon dahil natakot ako sa kanya. Please, don't do this to me. Saan ako pupunta? Mawawalan ako ng mukha sa opisina kapag nalaman nila ito." Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang patunay ng kanyang kawalan ng bayag. Isang lalaking handang itapon ang sariling ina sa ilalim ng bus para lamang maisalba ang sariling balat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cory habang pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang inisip na magiging katuwang niya hanggang sa huling hininga. "Mahal?" tanong ni Cory nang may halong pait. Ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa bawat kasinungalingan mo, Danilo. Ang pagmamahal ay hindi nagtatago sa likod ng nanay mo habang hinahayaan mo kaming mag-ina na mabulok sa labas ng sarili nating pinto. Sa isang marahang kilos, hinawakan ni Cory ang kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan niyang hinugot ang gintong singsing na simbolo ng kanilang kasal. Naramdaman niya ang bahagyang bigat nito bago niya ito binitiwan ng walang pag-aalinlangan. Ang singsing ay tumama sa sahig, lumikha ng isang matunog na senyales ng pagtalbog bago ito gumulong patungo sa paanan ni Danilo. "Isama mo ang singsing na yan sa pag-alis mo. Wala na itong halaga, gaya ng lahat ng pangako mo." Lumapit ang mga pulis at marahang hinawakan ang mga braso ni na Olga at Danilo. Ang bawat isa ay binasahan ng kanilang mga karapatan
dahil sa kaso ng falsification of public documents at pagnanakaw. Ang marangyang pagdiriwang ay nauwi sa isang eksena ng pag-aresto. Habang hinihila sila palabas, ang mag-ina ay nagsimulang magsisihan sa isa't isa. Sa labas ng pintuan, malapit sa elevator, ay tuluyan ng sumabog ang tensyon. Pinagkakakalmot ni Olga ang braso ni Danilo. Isinisigaw na ito ang pumatay sa kanyang buhay, habang si Danilo naman ay pilit na kumakawala at isinusumpa ang pagiging gahaman ng kanyang ina. Ang kanilang mga sigaw ng pag-aaway ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang nakakahiyang palabas para sa mga kapitbahay na noon ay nakasilip na rin sa kanilang mga pintuan. Tumayo si Cory at lumakad patungo sa pintuan ng kanyang unit. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsasara ng pinto ng elevator. Dala ang 2 taong naging anay sa kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Nang tuluyan nang mawala ang kanilang mga anino, hinawakan ni Cory ang hawakan ng kanyang pinto. Sa isang matatag na pagkilos, isinarado niya ito. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Humilig siya sa malamig na kahoy ng pinto, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang hangin na pumasok sa kanyang mga baga ay malinis, magaan, at puno ng bango ng tunay na kalayaan. Sumikat ang araw sa sumunod na umaga na may dalang kakaibang uri ng katahimikan sa loob ng kondominium. Hindi na ito ang mabigat at nakakalunod na pananahimik na puno ng tensyon, kundi isang payapang kawalan ng ingay na tila nagbibigay ng pagkakataon sa mga pader na muling huminga. Dumating si Tita Flor ng maaga, bit-bit ang ilang malalaking itim na plastik na sako at ang kanyang walang sawang suporta. Magkasama nilang hinalungkat ang bawat sulok ng bahay upang alisin ang lahat ng bakas ng pamilya Santos. Ang bawat lumang damit ni Danilo na isinisilid sa sako, ang bawat gamit sa banyo ni Olga na itinatapon ay tila isang bahagi ng nakaraan na unti-unting binubura sa kasaysayan ng buhay ni Cory. Ang mga sako ay nagmistulang mga puntod ng isang relasyong matagal nang namatay, ngunit ngayon lamang nailibing ng maayos. Habang naglilinis, huminto si Cory sa harap ng pintuan. Isang dalubhasang manggagawa ang dumating upang palitan ang buong sistema ng seguridad ng kanyang tahanan. Pinanood ni Cory ang bawat pag-ikot ng tornilyo at ang pagkakabit ng bagong digital lock na may kasamang matibay na mekanismo ng bakal. Nang matapos ang trabaho, iniabot sa kanya ang isang bagong card at ang susi. Sa halip na itago ang lumang susi, marahan itong binitiwan ni Cory sa loob ng sako ng basura. Hinahayaan itong mawala sa ilalim ng mga luma at maduming gamit. Ang marahang tunog ng bakal na tumama sa plastik ay tila isang huling paalam sa rehimeng mapangapi na naghari sa bahay na yon. Sa kalagitnaan ng hapon, tumunog ang telepono ni Cory sa ibabaw ng mesa. Si Attorney Mendoza ang tumawag upang ibahagi ang pinakabagong kaganapan mula sa himpilan ng pulisya. Cory, Danilo is desperate. Inalok niya na ibibigay sa iyo ang buong kustodya ni Maya at hindi na siya hihiling ng anumang visitation rights. Basta bawiin mo lang ang reklamong kriminal laban sa kanya. Ayaw niyang mabulok sa kulungan at masira ang kanyang career. Naramdaman ni Cory ang isang pait sa kanyang lalamunan nang marinig ang huling hirit ng kanyang asawa. Hanggang sa huli, ang sariling kapakanan pa rin ang inisip ni Danilo kaysa sa pagkakataong makasama ang sariling anak. Ngunit sa halip na magalit, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cory. Sige, Attorney Mendoza, I'll drop the criminal charges for falsification. Tugon ni Cory sa isang boses na pununong ng katiyakan. Gusto ko nang matapos ito. Ayaw kong lumaki si Maya na ang ama ay nasa likod ng rehas dahil sa akin. Pero may isang kondisyon ako na hindi pwedeng baliin. I want a permanent restraining order. 500 metro, attorney.
Kahit kailan, hindi siya pwedeng lumapit sa amin ni Maya. I want my peace and I want my daughter safe. Ang desisyong ito ay hindi bunga ng kahinaan, kundi isang paraan ng pagpapatawad sa sarili upang tuluyan ng makahakbang pasulong nang walang anumang tanikalang humihila sa kanya pabalik sa pighati. Matapos ang tawag, naupo si Cory sa gitna ng kanyang sala na ngayon ay malinis at maaliwalas na. Wala na ang amoy ng sigarilyo at alak. Tanging ang bango ng bagong lunas na sahig at ang sariwang hangin mula sa bintana ang namamayani. Tiningnan niya ang malawak na espasyo sa pader kung saan dati ay nakasabit ang kanilang mga larawan bilang isang pamilya. Bagamat blangko ang bahaging iyon, hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip, nadama niya ang isang kakaibang uri ng kalayaan, ang uri ng kapayapaan, na tanging niyang mga taong nakaligtas sa malakas na bagyo ang makakaunawa. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatitig sa bakanteng pader. Ngayong malinis na ang bawat sulok ng kanyang tahanan, handa na kaya ang kanyang puso na puna ng mga puwang na ito ng mga bagong alaala na puno ng tunay na pagmamahal? Nakaluhod si Maya sa sahig ng sala. Abala ang kanyang maliliit na kamay sa marahang pag-usad ng Crayola sa ibabaw ng isang malinis na papel. Ang bawat guhit ay puno ng konsentrasyon at ang tanging maririnig sa silid ay ang marahang kaluskos ng papel na paminsan-minsan ay itinatama ng bata ang posisyon. Maya-maya ay tumayo ang bata at lumapit kay Cory. Bit-bit ang kanyang likha na tila isang napakahalagang kayamanan. Iniabot niya ang papel sa kanyang ina at sa isang sulyap pa lamang ni Cory ay tila may humawak sa kanyang puso ng napakahigpit. Sa guhit ni Maya, 2 tao lamang ang nakatayo sa harap ng isang gusaling punong-puno ng mga bulaklak, isang malaking babae at isang maliit na bata na magkahawak kamay. Walang anino ng isang ama, walang bakas ng lalaking dati, ay bahagi ng kanilang bawat gabi. Sa murang edad, tila naunawaan na ng bata na ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa isang kompletong pamilya na punong-puno ng pighati. Niyakap ng mahigpit ni Cory ang kanyang anak, pinalis ang isang butil ng luhang hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala sa katatagan ng munting kaluluwang ito. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting itinayo ni Cory ang kanyang sariling mundo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Dahil sa kanyang husay sa pag-oorganisa at ang likas na sipag na matagal niyang inilaan sa paglilingkod sa pamilya Santos, hindi naging mahirap para sa kanya ang makahanap ng bagong simula. Natanggap siya bilang tagapamahala sa isang malaking tindahan ng mga bulaklak sa labas ng kanilang distrito. Ang bawat araw niya ay napapalibutan na ngayon ng bango ng mga liryo, rosas, at sari-saring halaman, isang kapaligirang malayo sa amoy ng kasinungalingan at alak na dating bumabalot sa kanya. Ang bawat sentimong kanyang kinikita ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng dangal na kailanman ay hindi maibibigay ng anumang yaman ni Olga. Natutuhan niyang muling pahalagahan ang kanyang sarili, hindi bilang isang asawang tinitipid at minamanipula, kundi bilang isang babaeng may kakayahang bumuhay at magtagumpay sa sariling pagsisikap. Isang hapon, dumalaw si Tita Flor sa kanyang bagong opisina. May bit-bit itong mga balita na matagal nang hindi hinahanap ni Cory, ngunit tila kailangang malaman upang tuluyan nang maisara ang pinto ng nakaraan. Ikinuwento ni Tita Flor ang kinahantungan ng pamilya Santos matapos ang eskandalo. Si Danilo ay nakitang naninirahan na lamang sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng rails. Nagtatrabaho sa kung ano-anong mabibigat na gawain at paminsan-minsan ay naghahalongkat ng mga bote at dyaryo upang may maipambayad sa mga utang ng kanyang ina. Samantala, ang matandang si Olga ay dinapuan ng matinding karamdaman na nagdulot ng pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan. Dahil wala na silang yaman at kapangyarihan, ang mga kamag-anak na dati ay panay ang sip-sip sa kanila
ay mabilis na naglaho at tumangging tumulong. Ang bawat butil ng karma ay tila bumalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Nakinig si Cory ng tahimik, ngunit walang kahit anong kislap ng katuwaan o paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng paglayo. Ang mga taong yon, na dating tila mga higante sa kanyang buhay, ay naging maliliit na anino na lamang sa malayo. Hindi ko na sila pasanin, tita, malumanay na wika ni Cory habang inaayos ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Ang pait na ibinigay nila sa akin ay tinunaw na ng katahimikan na mayroon kami ni Maya ngayon. Sila ang pumili ng kanilang landas at ako naman ay abala sa pagtatanim ng sarili kong hardin. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang huling hudyat ng paglaya. Isang pag-amin na ang pinakamainam na paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya at malayo sa kanilang kalupitan. Bago matapos ang araw, nagtungo si Cory sa kanyang balkon sa condominium. Dala niya ang isang bagong halaman ng sampagwita na kakukuha lamang niya sa tindahan. Maingat niyang inilipat ang halaman sa isang magandang pasong gawa sa luwad. Idinidiin ang kanyang mga daliri sa basang lupa upang matiyak na matatag ang pagkakatayo nito. Ang amoy ng lupa at ang sariwang bango ng maliliit na puting bulaklak ay humalo sa hangin ng gabi. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na tanawin ng lungsod na nagliliwanag sa dilim, naramdaman ni Cory ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman. Ang sampagitang ito, tulad niya, ay magbubukadkad sa gitna ng dilim, magbibigay ng bango sa kabila ng mga tinik, at mananatiling matatag sa bawat bugso ng hangin. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinayaan ang sarili na lamunin ng katahimikang matagal niyang ipinaglaban. Bitbit ang isang katanungang wala nang halong kaba. Sa susunod na pagsikat ng araw, anong bagong kulay kaya ang idadagdag ng tadhana sa kanyang malayang buhay? Lumipas ang isang taon mula nang ang mga pader ng kondominium na ito ay naging saksi sa isang masakit na pagtutuos. Ngayon, ang bawat sulok ng tahanan ni Cory ay hindi na nababalot ng bigat ng mga lihim at panlalait, kundi ng malambot na sinag ng araw na nagmumula sa silangan. Sa balkon, kung saan dati ay may anino ng panganib, ngayon ay yumayabong ang mga puting bulaklak ng sampagwita na nagkakalat ng bango sa buong paligid. Ang marahang paggalaw ng mga kurtina sa hangin ay tila isang sayaw ng pasasalamat. Naupo si Cory sa kanyang silya, hawak ang isang baso ng mainit na tsa, habang pinagmamasdan si Maya na masayang nag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa paaralan sa gitna ng sala. Ang tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapagaling sa lahat ng natitirang peklat ng nakaraan. Nitong nakaraang buwan, habang bumibili ng mga materyales para sa kanyang lumalagong negosyo ng mga bulaklak, hindi sinasadyang nahagip ng mga mata ni Cory ang isang pamilyar na bulto sa gitna ng mataong palengke. Nakita niya si Danilo, may suot na maruming t-shirt at tila lumana ang mga sapatos, abala sa pagbubuhat ng mga mabibigat na sako ng gulay para sa ilang barya. Ang mukha nito ay puno ng pagod at ang mga mata ay nawalan na ng dating ningning ng pagmamataas. Sa tabi nito, sa isang sulok, ay nakaupo si Olga sa isang lumang silya, nakabalot ang mga binti ng makapal na tela. Ang mukha ay tila isang tuyong dahon na wala ng buhay. Hindi lumapit si Cory. Hindi siya sumigaw at hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng tagumpay. Sa halip, isang malalim at tahimik na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa mga sandaling iyon, natanto ni Cory na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabi na ang ginawa nila ay tama, kundi ang pagpapasya na hindi na sila karapat-dapat na bigyan pa ng espasyo sa kanyang isipan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa piling ng mga taong hindi siya pinahalagahan. Ang pagtingin sa kanila nang walang halong galit o pait ay ang huling patunay na ang kanilang kapangyarihan
sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Sila ay naging mga estranghero na lamang sa isang mundong hindi na niya kabilang. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng katiyakan sa kanyang sariling kakayahan. Wala na ang takot na baka isang araw ay mawalan siya ng masisilungan dahil alam niya na ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay ay ang kanyang sariling dangal at pagsisikap. Ang kondominium na ito, na dati ay tila isang hawlang ginto, ay naging isang tunay na santuwaryo ng pagmamahalan. Sa ibabaw ng chimenea, ang larawan ng kanyang mga magulang ay nakalagay sa isang bagong kwadro na gawa sa matibay na kahoy, tila nakangiting nakamasid sa kanyang bawat tagumpay. Ang bawat haplos niya sa pader ng bahay ay tila isang pakikipag-usap sa kanyang yumaong ama. Isang pasasalamat na nagtagumpay siyang protektahan ang huling pamana nito. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng bagyong ito sa buhay ni Cory ay ang katotohanang ang pagsasakripisyo ng isang babae ay dapat may hangganan. Ang pag-ibig na walang pagrespeto sa sarili ay hindi pag-ibig, kundi pagpapakamatay ng kaluluwa. Natutuhan niya na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o apelyido, kundi sa pamamagitan ng katapatan, respeto, at ang lakas na tumayo para sa kung ano ang tama. Ang kanyang pagtayo laban sa kawalan ng katarungan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi upang ipakita kay Maya na ang isang babae ay may sapat na lakas na baguhin ang kanyang tadhana sa oras na siya ay apihin. Habang lumulubog ang araw at iyent-unting naglalaho ang liwanag, tumayo si Cory at niyakap si Maya na noon ay lumapit sa kanyang tabi. Isinara niya ang pinto ng balkon. Ang tunog ng pagkakandado ay tila isang malambing na pagtatapos sa lahat ng ingay ng kahapon. Ang bahay na ito ay hindi na lamang binubuo ng konkreto at bakal. Ito ay nabuo mula sa mga luha na naging perlas, sa sakit na naging lakas, at sa isang pusong muling natutong tumibok ng malaya. Sa loob ng tahanang ito, ang bagyo ay tuluyan ng huminto, at ang tanging nananatili ay ang init ng isang pag-ibig na sa wakas ay natagpuan ng kanyang tunay na uwi.